Siguradong bad news nga ito sa team ng Lakers at malaking problema ang dumating nga sa kanila. Pero bago natin yan pag-usapan ay good news muna in the NBA and in particular sa team ng Dallas Mavericks nang dahil sa report nga ito, etong si Kyrie Irving nga daw, sabi ng isang reporter, from my understanding sa sitwasyon ay meron nga daw optimism or merong possibility na itong si Kyrie Irving daw ay bumalik before the All-Star break. And well, alam naman na siguro natin na sa mid-February ang All-Star weekend at doon nga maaaring bumalik na itong si Kyrie Irving 2 months from now. At kung mangyari yung possibility na yan ay it would put Kyrie Irving sa 11 months na recovery time nang dahil na itong nakaraang March nga siya nagkaroon ng ACL injury. And definitely a perfect time nga yun nang dahil 10 to 12 months ang inaasahan nga na talagang recovery time ng mga NBA player mula sa ganitong injury. At base rin naman sa mga video clip na nai-upload na itong si Kyrie Irving ay back on the court ay he looks really good nga. At parang normal na rin naman ang pagkilos. Siguro kinakailangan na lang muling masanay ang kanyang tuhod after going under a surgery na ganun klase. And definitely that is a great news hindi na lang para sa team ng Dallas Mavericks kung hindi para nga sa mga basketball fans. For sure naman ang bawat isa ay loves to watch Kyrie Irving play. At ito mukhang makakabalik na si Kyrie Irving, ilang buwan na lang ang ating hihintayin at malaking tulong din yan sa team ng Dallas Mavericks na ngayon ay picking up steam. Kumbaga nakukuha na nila ang paglalaro and lately they have been winning games nga. So definitely a great news para sa team ng Dallas. At ngayon ay pag-usapan naman natin ang mainit na balita na itong mga nakaraang linggo na patungkol kay Giannis Antetokounmpo nang dahil inaasahan na siya ngay ititrade na ng team ng Milwaukee Bucks. Pero may current update nga tayo mula sa isang ESPN reporter na kanyang binalita ang bagay na ito. Pakinggan natin. Well, look, teams are calling the Bucks, and the Bucks at this point keep telling teams he's not available. We're not trading him. The only way there's really going to be a Giannis Antetokounmpo sweepstakes, Giannis himself has to go to the Bucks and say, I want out. He has to firmly say it, and that has not happened. They've danced around it. They danced around it in the summertime, but the Bucks do not want to trade Giannis Antetokounmpo. Well, currently nga daw ang team ng Milwaukee Bucks ay tumatanggi sa mga trade talks patungkol kay Giannis Antetokounmpo nang dahil hindi pa daw kasi officially na sinasabi or nagre-request ng trade itong ang si Giannis. So basically yung mga balita na itong si Giannis desires na umalis na sa team ng Milwaukee Bucks at lumipat ay hindi pa nga officially tinatanggap yon ng Milwaukee. Kumbaga sa ngayon ang pinaniniwalaan nila despite the rumors ay si Giannis wants to be a Milwaukee Buck. Kaya naman every time nga daw na may tumatawag na ibang NBA team na makikipag-negotiate patungkol nga sa Giannis trade, abay tinatanggihan nga daw ito ng team ng Milwaukee Bucks. So unless nga na itong si Giannis ay pumunta dito sa front office ng Milwaukee at sinabi na I want out at i-trade nyo sa ibang NBA team, abay ganito ang magiging sitwasyon. Tatanggihan ng Milwaukee Bucks ang lahat ng trade offers kay Giannis. Anyways, ngayon ay pag-usapan na nga natin ang bad news sa team ng Los Angeles Lakers na walang iba kung hindi patungkol kay Austin Reeves. Balita ng Lakers reporter Austin Reeves has been diagnosed with a mild left calf strain and will be re-evaluated in about a week. Meaning wala ngang Austin Reeves na maglalaro para sa Lakers sa susunod na linggo. And well, hindi lang naman kasi usually isang linggo ang tinatagal ng mga ganitong klaseng injury na calf strain. Etong si Victor Wembanyama ay isang buwan ang itinagal nang dahil sa the same injury na kanyang nasustain. Nang dahil ang calf strain is something serious. Nang dahil kapag diniretso mo nga ito na laro kahit nga hindi ka pa fully healed ay maaaring maging Achilles injury nga ito. Kagaya nga nung nangyari kay Tyrese Haliburton. So definitely dapat na rin siguro expect na itong ang team ng Lakers pati na rin ng Lakers fans na hindi lang isang linggo ang itatagal ng pagkawala neto ni Austin Reeves. Pero may posibilidad din naman na agarang gumaling itong ang si Austin Reeves and will be back after a week. At yan nga ang ating abangan na based na rin siguro sa magiging response ng katawan na ito nga ni Reeves matapos niyang i-treat itong ang calf strain injury niya. And that explains then kung bakit sa last 2 games, abay grabe ang averages ni Austin Reeves. Malayong malayo sa kanyang usually na production. Only 13 points, 6 rebounds, 5 assists sa grabe ngang kapangit na efficiency. 28% sa field, 33% sa 3-point line, 67% dito nga sa free throws. So definitely that is not the Austin Reeves we know na nagpakilala nga neto sa first weeks in the NBA nang siya pa ay healthy.
So definitely get well soon na lang para dito kay Austin Reeves, and tingnan natin kung sino nga mag-step up, Luka or Lebron, para nga patuloy na ang Lakers ay manalo sa kanilang mga susunod na games nang dahil malaki-laking produksyon ang mawawala sa kanila, gayon ngang wala si Austin Reeves.